ko, ma, nandito lang kami sa Kalinga. Ang sagot lang niya sa akin, huwag ka magpatato. Tatlong beses na si Apo ang na, halika, kailangan mo magpatato. Sabi niya, itago lang natin para hindi makita ng nanay mo. Sabi ko, ma, nandito na kami sa Kalinga. Ang sagot lang niya sa akin, huwag ka magpatato. Tatlong beses na si Apo ang na, halika, kailangan mo magpatato. Sabi niya, itago lang natin para hindi makita ng nanay mo. Unahin ko po muna ang 5. Ngayon namang linggo na ito ay nagpapasalamat kami sa Diyos dahil nabigyan kami ng pagkakataon na bumisita dito sa inyo sa Buskalan, Kalinga. Mahaba po yung biyahe at malayo po yung biyahe namin. Kahapon po, galing kami sa San Juan, Mandaluyong, tapos nagbiyahe kami papunta sa Isabela. Tumigil kami sa Santiago City, Isabela, at binisita namin yung mga kaibigan namin doon sa Isabela na tumutulong at kaibigan ng pamilya namin at kaibigan ng opisina ng Vice President. Pitong oras po yung biyahe namin mula Mandaluyong papuntang Santiago City. Doon na po kami natulog at kaninang umaga, maaga kaming umalis sa Santiago City, Isabela, papunta dito sa inyo sa Buskalan. Dumating po kami, umalis kami sa Santiago City ng alas 5 ng umaga, dumating kami dito sa inyo alas 12 ng tanghali, 12 noon. At sobrang masaya ako dahil napakabait at tinanggap kami ng mga tiga Buskalan. At masaya ako dahil nakita ko yung resiliency ng inyong lugar dito sa Buskalan. At nakikita ko yung pagkakaisa at pagtutulungan ninyo para sa inyong komunidad, lalong-lalo na sa mga bisita na gustong makita ang inyong lugar at makilala si Apo Wang-Od. Noong bago kami umalis sa Manila, nagpaalam ako sa nanay ko. Sabi ko sa kanya na pupunta kaming Kalinga. Tinanong niya ako, bakit ka pupunta doon? Sabi ko, mag-ano lang ako i-introduce ko lang yung sarili ko kay Apo Wang-Od at sa komunidad doon. At sinabi ng nanay ko, sabi niya, kilala ko si Apo Wang-Od, wag mo nang dagdagan ang mga tato mo. Yan ang sinabi ng nanay ko. So, ilang beses niya sinabi, noong nagpaalam ako, noong ilang mga araw, nangamusta siya sa akin, inulit na naman niya, sabi niya, huwag ka na magpatato. Kaninang umaga, sabi ko, ma, nandito na kami sa Kalinga. Ang sagot lang niya sa akin, huwag ka magpatato. Pero kanina, hindi ako nakapila para magpatato. Sinusuportahan ko lang yung mga kasamahan namin na gustong magpatato dahil nga ayaw ko na hindi sundin ang sinasabi or utos ng nanay ko. Pero noong nakatatlong beses na si Apo Wang-Od na halika, kailangan mo magpatato. Sabi ko sa kanya noong una, sabi ko, pasensya na. Sabi ko,
sabi ng mama ko, wag ko na daw dagdagan yung mga tattoo ko. Tapos, ulit naman siya, alika. Sabi ko, magpaalam muna ako. Magpaalam muna ako sa nanay ko. Nung pangatlo, sabi niya, halika, sabi niya, itago lang natin para hindi makita ng nanay mo. Sa pang-apat, hindi na ako nakahindi dahil ang isang senior citizen na mismo ang apat na beses na nagsabi na tatuan kita. Kaya masaya din ako dahil meron din ako tulad ninyong lahat na tattoo ni Apo Wangod. Maraming salamat po, Apo.